Sa isang lumang bayan, nakatayo pa rin ang isang bahay na halos isang siglo na ang tanda. Maraming nagsasabi na minana pa raw ito mula sa mga Kastila. At sa loob ng bahay na iyon, may isang bagay na pinakatampok. Isang napakalaking salamin. Antigo ito. May ukit na tila mga demonyo sa gilid at nababalot ng kalawang ang frame. Si Mara, isang dalagang mahilig sa mga lumang gamit, ay nakabili ng bahay na yun. Sa unang araw ng paglilipat, agad niyang napansin ang salamin. Malinis ang pagkakakintab kahit halatang napakatagal na. Para ba itong laging bago na kahit hindi nalinis ay ubod ng ganda pa rin. Sa umpisa, tuwa siya. Ginagawa niya itong dekorasyon sa sala. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Tuwing gabi, parang may gumagalaw na refleksyon. Pag siya lamang mag-isa, tila may aninong dumadaan sa likod niya. At kung minsan, ang ekspresyon ng kanyang muka ay hindi tumutugma sa kung anong totoong itsura niya pag nakaharap siya dito. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit, duman siya sa harap ng salamin. Nakita niya ang sariling refleksyon. Ngunit, imbis na siya'y nakangiti, ang nasa salamin ay umiiyak. Napatigil siya. Nang haplusin niya ang kanyang pisngi, tuyo iyon. Ngunit ang nasa salamin, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Lumipas ang mga araw. Mas dumala sa mga kababalaghan. May pagkakataon pa nga na nakikita niyang may batang tumatakbo sa loob ng refleksyon ng salamin. Kahit wala namang bata sa bahay. Minsan na may nakikita niyang may nakatayo sa likod niya. Isang matandang babae. Payat. Mahaba ang buhok. Nakaitim at walang mga mata. At sa tuwing lilipat siya ng posisyon para lumingon, biglang naglalaho ang mga imahe. Ngunit sa salamin, nananatili itong naroon. Dumating ang gabi ng ikapitong araw mula nang manirahan siya. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Nagising si Mara sa malakas na lagabog mula sa sala. Nang bumaba siya, gulat na gulat siya sa nakita. Ang salamin, nakahulagpos sa pagkakasabit. Nakatayo sa gitna ng sahig. Para bang may naglagay dito doon. Lumapit siya. Nanginginig. At nang sulyapan niya ang sarili, natigilan siya. Ang nasa salamin, hindi na siya. Hindi rin ibang tao. Isa itong bersyon niya. Ngunit luma. Kupas ang balat. Bulok ang ipin. At naglalabas ng malutong na halakhak. Ito ang magiging ikaw. Sabi ng refleksyon. Kahit hindi naman bumuka ang bibig ni Mara. Napatakbo siya sa kwarto ngunit nang sulyapan niya ang maliit na salamin sa aparador, naroon pa rin ang refleksyong iyon. Nakatingin, nakangisi. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang matandang kapitbahay upang magtanong. At doon niya nalaman ang kasaysayan ng bahay. Ayon sa matanda, Ang salamin na yan ay minana pa mula sa isang espiritista. Noon, ginagamit niya ito upang ikulong ang mga kaluluwa ng kanyang kapiktima. At ang sino ang tumingin ng paulit-ulit ay nagiging bahagi ng salamin. Unti-unting kinukuha ang anyo. Hanggang sa ang nakikita mo na lang ay hindi na ikaw, kundi ang espiritu ng mga nauna. nang marinig iyon, kinilabutan si Mara. Ngunit nang umuwi siya, huli na. Pagsapit ng gabi, muli siyang humarap sa salamin. Ngunit ngayong pagkakataon na ito, hindi na siya makaalis. Ang kanyang katawan ay tila hinihigop papasok. Pilit siyang sumisigaw ngunit walang tinig na lumalabas. Hanggang sa tuluyan siyang nalulod sa refleksyon. Kinabukasan, dumating ang pinsan niyang si Rina upang bisitahin siya. Walang Mara sa loob ng bahay. Ngunit nang madaanan ni Rina ang salamin,
Napahinto siya. Doon, nakita niya si Mara. Nakatayo, kumakaway mula sa loob ng salamin. Ngunit sa labas ay wala na siya. Ang salamin, muling kumintab. Parang bagong-bago. At mula noon, bawat bibili ng bahay, nagiging susunod na biktima. Ang salamin ay hindi basta gamit. Ito ay kulungan ng mga kaluluwa. At ang bagong nakatira sa bahay ay unti-unting nagiging refleksyon lamang. Habang ang kanilang katawan ay naglalaho sa tunay na mundo.